Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni El Chica. Shiner lang niya ang mga pahayag ni Attorney Rowena Guanzon tungkol sa talamak na korupsyon sa Pilipinas. Sino ba talaga ang mastermind? Ito ang pahayag ni Attorney Guanzon, I think, sa programa ito sa Vox Populi. Ni-interview siya doon. Sabi niya, siya daw ang nag-expose, meaning siya, si PBBM. Parang di naman kayo nanonood ng Detective Conan. I think sa detective story sa cartoon ata ito, Detective Conan. Matalino daw ang detective na ito. Noong maliit, ginawa yan para mailayo sa kanila ang pagdududa, pero sa huli sila lang talaga ang may pakana. Ito pa yung dagdag niya. Saan ka nakakita yung mastermind ang nag-imbestiga ng korupsyon na siya ang may gawa? Okay. So, sinasabi ng Marcos Jr. administration na pasalamat tayo kay PBBM dahil siya ang nag-expose. May mga kumukontra. Hindi siyang nag-expose. Sino ba yung nagpaliwanag na, kalimutan ko, I think si Professor Winnie Monson, dating NEDA secretary. Bilib ako sa professor na ito. Oh no, sabi niya. Interview niya ata kay Karen Davila or ano. Oh no, before, sabi niya, bago yung SONA na yung mahiya naman kayo, parang sinasabi ng mga Marcos loyalists na na-discovery ng Pangulo yung korupsyon, kayo in-expose niya, mahiya naman kayo, sabi niya sa SONA, kaya pinalakpakan ng mga nakakaya. Sabi ni Professor Winnie Monson, before that SONA, nagsisimula ng lumabas yung korupsyon. Si Senator Lacson nag-iimbestiga na, diba, after May election, nanalo si Lacson, uupo na siya. Kilalang kilala itong si Lacson na anti-corruption advocate. Nag-imbestiga na, nagbabanggit na, merong isang maliit lang na barangay, sabi niya, maliit lang na bayan, bilyones ang kanyang pondo, ibubulkar ko ito. And I believe ito na, plus si Mayor Magalong so Magalong Lacson yung nagtandem para unti-unti binubulgar nila ang nangyayaring korupsyon. Plus of course, yung nature ang Diyos na mismo. Di ba? Last year yung pagkatapos ng kanyang pagmamayabang, 5,500 flood control projects natapos na. Marami pang tinatapos na iba after 2 days Bagyo Karina. And then sunod-sunod ng bagyo. Yun na. Ang tunay na nag-expose to me, hindi ang Pangulo. Kasi nung una, dinidipinsahan pa niya. Hindi, nandyan yung mga flood control projects na overwhelm lang. Nandyan, binangga lang ng barko. Nandyan, malakas lang ang hangin. Ina-justify niya nung una. Anong klaseng in-expose? So, unti-unti. So, nung naramdaman niya na nasasabog, yun, inunahan niya na. Yun ang tingin ko. Hindi siyang nag-expose. Forced to do something na siya dahil wala na ipit na siya. Sandali kay malakas ang aya. Op. Na no choice siya kundi magsalita. Kaya sinimulan niya na yung mahiya naman kayo. Nag-inspect na kunuhay siya.
Yung una sinasabi niya nga nandyan, mamaya sabi niya nag-inspect niya, wala, not a single work has been done. Oh. Saan yung pinagmamalaki niyang nandyan? Yung pala, no? So, kanya-kanyang opinion, perception. Ako, agree ako dito kay Attorney Guanzon. Lalo na nung nagsalita si Saldico. Yung aligasyon ni Saldico na utos ng Pangulo nagpa-insert ng 100 billion. Yan ang pinakamalakas sa tingin ko na ebidensya. Kasi nga, pinag-aralan ni Senator Lacson yung nilabas ni Saldico. Pinatutuhanan niya nga, merong insertion. 100 billion. Kompleto eh. Kailang yung kickback, hindi si Pangulong Marcos ang nakatanggap, kundi ang mga kalamay niya. O, sino? Pangandaman and Bersamin. Then, kanya-kanyang resign lang. Kaya, WR numero na survey. Anong tinanong mga respondents? Sino ang mananagot dito? Sino ang most accountable? Nako. 31% sa respondents sinabi Pangulo. He is the most accountable. Bakit? Command responsibility. Hindi nila pwede sabihin nga wala siyang kinalaman. Imposibleng wala siyang kinalaman. Balik tayo kay Professor Winnie Monsod at Congressman Edgar Erese. Pareha silang sinasabi. It's either incompetent ang Pangulo, hindi niya alam nangyaring corruption, incompetent nga, or complicity, kasabwat. Dalawa lang yan. Kasi imposible, presidente ka. So, what's next? What's our future? Sinasabi ni ES Recto, better days ahead. Makakabangon daw tayo. Next year, lalago ang ekonomiya. Sana nga. Kaya lang, malabo. Paano may pabalik ang investors' confidence? Kasi wala pang nakukulong eh. Up to now, wala. Puro salita pa rin. Kaya, malabo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Dire sa area sa kapihan ni Elvin, so mag-spray siya. So muna ni ang itsura sa kapi ni Elvin nga kuan na tulo na kabulan. So maayo gyud ang mga tubo ko. Gawas nga hinlo tambok pod ang kapi ni Elvin ug maayo gyud ang tubo. Karon naman sa pag-spray, so mag-abono. Will grow lang sa. Kung tulo na kabulan, will grow ang ginabono sa kape. Muna ni ang itsura sa kabulan. Gawas nga hinlo, nindot pod ang tubo. Muna ni kilo agon sa kapihan ni Elvin nga 300, so hinlo gid kaayo sa Ginoo sa nagsuporta sa kape nga makadugang ko yung tanong ay kulang sa kape doon na na 600 ay kulang pa pagpananom sa kape aron mawas ko sa kalisod. Oo, so kining imo, so magdugang pa ka. Mudugang pa ko kay
300 pa man ni kapunuan. Maigunta nga 600. Hinaot nga magpadayon ang pagsuporta sa pananom sa kape. So salamat kaayo.